Senator Honasan is recognized. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, susubukan kong bilisan. Kung may matira sa oras ko, ipapamana ko na lang kay Senator Drilon. Kerwin, magandang hapon. Maganda po ang hapon din, Your Honor. Nakakain ka ba? Ha? Nakakain ka naman na mabuti. Konti. Nakakatulog ka pa? Ako? Oo. Opo, Your Honor. Okay. Pasensya na po kasi Bisayang-Bisaya. Walang problema yan, Kerwin. Kerwin, nasa national television ka. Yes po, Your Honor. Daming camera, no? So, ang nanonood sa ating lahat ngayon, mga nanay, mga tatay, mga kapatid, pamilya. Nanonood ba yung pamilya mo? Opo, Your Honor. Okay. Lahat ng pangalan na binanggit mo sa affidavit mo, at saka siguro yung mga babanggitin mo pa na pangalan, kung magkaroon pa ng supplemental affidavit, lahat yan may mga pamilya. No? At magandang pagkakataon ito para sa'yo, para tumulong. Opo, Your Honor. Thank you. Desidido ka naman na tumulong, ano? Desididong. Okay. Itong hearing na ito, pananaw ko lang ito, no? Yung mga senador, hindi naman kami mga investigador. Okay? Hindi kami mga soko. Ang nakakaintindi niyan sina General De La Rosa. Si General Bato, no? Yung NBI, si Secretary Aguirre. May tinatawag na due process, no? Itong hearing na ito para matingnan at mapalakas yung batas. Para masugpo natin yung pinagbabawal na gamot. Kaya, samantalahin natin mabuti ito, no? Okay. Lahat ng banggitin mo na pangalan, hanggat hindi napapatunayan na inosente, na guilty o inosente, mag-iingat talaga tayo. Dahil national television nga eh. Alam mo naman yung mga kababayan natin, no? Pag nabanggit yung pangalan mo, minsan hindi na sila nagtatanong. Okay. So magsisimula ako dun sa simula. Sabi mo nagsimula ka ma-involve sa droga noong 2004. Yes po, Your Honor. Ngayon, ang tanong ko, bakit ka na-involve sa droga? Pangangailangan ng pera? Mahirap ba yung buhay nyo? Negosyo lang ba? O anong dahilan? Bakit ka na-involve sa droga? Nangangailangan po ako, Your Honor, para sa sarili ko. Para sa pamilya mo? Yung time na yon para sa sarili ko kasi may bisyo ako noon eh. Gumagamit ako ng droga dati. Yun sana ang itatanong kong susunod. Di ba? So, nagsimula ka na may bisyo ka. User ka muna. User. Okay, and then, Your Honor. ano nangyari? So, user ka para masuportahan yung bisyo mo. Ginawa mo negosyo para masuportahan yung bisyo mo at makapaghanap buhay, kumita. Opo, Your Honor. Okay. Yun naman ang susunod na tanong ko. Marami tayong narinig, may. Di ba yung mga salita, yung mga pangalan? Drug lord, pusher, user, distributor, protector. Doon sa mga binanggit ko na pangalan, pwede ka magdagdag. Ano ang kategorya mo doon? Ikaw ba ay user pa rin? Drug lord ka ba? Pusher ka ba? Distributor or all of the above? Distributor po, Your Honor. Nung nag-distributor ka, gumagamit ka pa? Wala na. Wala na. Wala na. So talagang negosyo na lang. Yes, Your Honor. Okay. Ngayon, yung susunod na katanungan ko, ano ba ang organisasyon ng yung mga na-involve sa negosyo ng droga? Meron din ba kayong, ang tawag namin dyan, chain of command, no? Meron din ba kayong asosasyon? O may regional commander din kayo? May provincial command? Pwede bang dagdagan mo yung kaalaman namin? Kung paano ang organisasyon ng mga involved sa dangerous drugs? Doon lang sa lugar, yung personal ito, na alam mo. Yung sa amin sa Region 8, kasi
nasa Region 8 talaga yung operation ko. So doon, sa may mga underling ako na mga tao, so nagtutulungan talaga kami kung may mga problema, ma-personal o manong problema, yung membro o nasa line-up namin. At ang ang pakinggan nila na command yung sa akin, yung mga nasa ibaba ko, sila yung makikinig sila sa akin. So, Kerwin, ikaw ang regional commander. Masabi mo ba yan? Hindi. Sa buong Region 8, ikaw ang bossing. Hindi. So, may mas mataas Hindi pa po. sa'yo. Meron pa po. So, kung ipareho mo doon sa, let's say, yung sa kapulisan natin, nasaan ka doon? Provincial commander ka ba? O hanggang Albuera ka lang? Saan ka? Provincial commander. Provincial commander ka. Maybe a better analogy is yung networking Networking. or sa sales siguro. Doon na lang. Kung ano yung sakop niya, kung saan siya kumukuha. Siguro mas maganda kaysa sa... Kasi pangit pating analogy yung sa pulis. Hindi, yung sana ang itatanong ko susunod. Pero I will submit to the wisdom of the chair. No? So yung sakop mo yung Region 8 lamang o hanggang Albuera ka lang. Ano ang impluensya mo? Saan ka nagdi-distribute? Your Honor, hindi talaga buong Region 8 ang nasakupan ko sa illegal drug trade ko. May mga portion lang ng Region 8 na ako ang humawak. Portion lang. Oo. Okay. Ngayon, pupunta na ako dun sa punto ng ating chairman. No? Yung mga police na involved, no? Ano ba sila? Protection lang? Pero sabi mo, nagpapalitan din kayo ng droga, di ba? Pag kulang ka, naubos yung supply mo, bibigyan ka nung mga na-involved mga kapulisan. By the way, ilalagay ko ito sa record. No? Sinabi mo na rin kanina, karamihan ng kapulisan natin matitino. Tama? Opo. Iilan lang ang naliligaw ng landas at na-involve dito. So sila ba ay kasama dun sa grupo mo o may hiwalay sila na grupo? May halimbawa, Your Honor, magbigay ako ng mga example. Halimbawa, sa nalaman ko lang na grupo doon, ha, Your Honor. Colonel Marcos, Major Abordo, si Colonel Matera, at si Leo Laraga, at si Sir Chowa, grupo yan sila doon. Kung titingnan natin sa record doon sa based on assignment nila, yung mga pangalan na yan, ang nag-ikot-ikot lang sa panahon ni R.D. Beltihar. Yung sa akin pa doon before, makikita mo talaga doon, paikot-ikot lang yan sila. So, sinusubukan ko, Gerwin, na intindihin, no? Oo. So, may grupo sila. Wala silang ibang kausap, kundi ikaw. Doon sa lugar na yon. Wala silang contact doon sa mas mataas sa'yo o mas mababa sa'yo. Basta pag pinag-usapan, no, droga, ikaw lang ang contact nila. O yung mga bata mo. Hindi ko alam, baka meron din silang ibang contact na hindi nila sinasabi. Pero yung mga binanggit mo sa affidavit mo, di ba? Minsan dumidiretso sa'yo. Di ba? Dumidiretso ka sa mga ibang opisyal na mataas ang ranggo. Minsan dumidiretso ka rin sa mga mabababa ang ranggo. So, pwede kang dumiretso kahit saan. Anong level? Depende po yun sa strategy ng isang tao. Sa katulad ko, ang strategy ko, ang gusto ko, happy all. Hindi lang ang sa taas, pati ang sa baba. Kung maging kaibigan ko, bibigyan ko. Kasi gusto ko, happy all. Ang napabanggit mo rito, Kerwin, na naging contact mo lang, na primary contact mo, si Madam Lovely Adam Impal. Simula nung maaresto ka, linagay ka sa
Bagong Buhay Rehab Center, nalipat ka sa Muntinlupa, lumabas ka doon sa BBRC at saka sa Munti, marami kang nakilala. Pero na-maintain mo pa rin yung contact mo doon sa binanggit mo na pangalan ng babae. Opo, Your Honor. Bakit? Eh, Hindi ka ba inalok ng mga nakasama mo doon sa BBRC at sa Muntinlupa? Na, Your Honor, inaalok ako kasi sa mga katulad ko na negosyante, may strategy yon. Kasi lahat ng mga supplier, magpapakonsign yan. Yung si Lovely Adamimpal, hindi talaga ako humiwalay sa kanya. Kumukuha pa rin ako sa kanya kahit may iba na akong supplier na kinukunan din. okay. So yun lang ang dahilan. Yes, Your Honor. Para bang komportable na kayo sa isa't isa? At parang suki ba? Yes, Your Honor. Okay. Ngayon, bibilisan ko, Mr. Chairman, para may matira pang oras ako para kay Senator Dillon. Okay, lastly. Ito lalabas naman ito sa supplemental affidavit. Lahat ng banggitin mo na pangalan pala, iimbestigahin yan. At hindi lang simpleng investigasyon. Yung buhay nila at yung kinabukasan ng mga anak nila, nakasalalay dito. Sa katotohanan na isi-share mo at dun sa kung desidido ka ba tumulong. Ano ba ang nararamdaman mo ngayon, Kerwin? Diba? 36 years old ka. Opo, Your Honor. May pamilya ka. Meron. Ano ang nasa isip at nasa puso mo ngayon? Ano ang gusto mong gawin dun sa natitirang taon ng buhay mo? Na sana hindi mapadali, dahil nandiyan naman na naggarantiya si General De La Rosa. Yung sa natirang buhay ko, talagang nakapagdesisyon na ako sa sarili ko. Hindi lang ngayon, kundi yung pag-alis ko ng Pilipinas, so yung natirang buhay ko, ilalaan ko na talaga sa pamilya ko sa matuwid at hindi na sa droga. Iiwan ko na talaga yung mga masamang mga ginagawa ko. Importante yan dahil sabi ko nga kanina, Kerwin, nasa national television ka. Nakikinig yung pamilya ko . Yes, Nakikinig yung Your anak. Honor. So para na ito sa mga anak natin. Okay. Ngayon, Kerwin, sabihin ko sa iyo, hindi mo na maisasalba yung tatay mo. Sabi mo kanina, wala isang kinalaman sa ginawa mo. Hindi ka lang niya madisiplina. Siguro yung pagkamatay ng tatay mo, magbubunga ng kabutihan. Dahil pagkakataon mo ngayon, para bawiin yung pangalan ninyo at siguruhin na itong nangyari sa iyo at nangyayari sa napakaraming mga kabataan natin, hindi mangyari sa mga anak mo, sa mga anak namin at sa mga anak ng ibang mga Pilipino na talagang naapektuhan ng talamak na droga. Naintindihan mo yan, di ba? Yes, Your Honor. Dahil iniisip ko pa sa sarili ko kung depende yan sa gagawin mo sa mga darating na araw kung ikaw, para sa akin, ay kalaban o kakampi. Okay, alam mo naman kung saan kami nanggaling ni Senator Lacson, di ba? Okay. Lastly, sa tingin ko, ang magagawa mo lang, hindi na ako magtatanong sa iyo, ano ba ang gagawin natin para masumpo itong droga? Ito, pakiusap ko lang sa iyo. Tulungan mo si General De La Rosa. Siguro naman nag-usap kayo, di ba? Opo, Your Honor. Tulungan mo siya, tulungan mo yung mga ibang nag-iimbestiga para unang-una lumabas yung katotohanan at mapagtulungan natin na sugpuin itong droga dahil pinasok na nito yung mga bahay natin. Mga eskwelahan, kalsada, di ba? Yung mga eskinita. At may mga tao pa sa gobyerno na involved. May mga pulis pa. Although iilan ito, pero naapektuhan yung lahat tayo. Naapektuhan. Siguro naman na tama lang yan, di ba, nagawin mo. Dahil kung naligaw ka ng landas, pagkakataon ito ngayon para siguro kung nanonood yung papa mo ngayon, malaman niya na nagbago ka na talaga. Hindi lang alang-alang sa iyo, sa sarili mo, sa pamilya mo, kundi sa pamilya ng napakaraming Pilipino. Nagkakaintindihan ba tayo, Kerwin? Opo, Your Honor. At 100% na bitawan ko na talaga yon at makipagtulungan ako sa gobyerno ngayon para masugpo to. Thank you, Mr. Chairman.